Wow. Smariosep. Takot naman yun. Gilid na gilid. Titibag. So konti na lang, nasa Buscalan na tayo. So ano na kami, 11 hours na kaming nagbabiyahe. Wala pang tulog. Antok na ako. So isang magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-2wheels. Welcome back na naman sa ating channel. So in today's vlog, magra-ride tayo ng mahaba. Long ride to. So we're off to Buscalan. Yeah, Buscalan baby. So 5 kaming magra-ride sa Buscalan. Kasama natin si Papa Hans, yung naka XSR 155. Tapos meron tayong kasama na 2 naka NMAX at 1 naka Sniper. So lahat kami Yamaha ang aming mga motor. No oras na ba? 10:04 PM. So titirahin namin to ng magdamag para hindi mainit. Sobrang init ng panahon ngayon. So eto na kaming 5. So guys, sobrang haba na magiging biyahe namin. Bali itong nasa harapan natin, 2 beses na siyang nag-ride ng Buscalan. So umaabot daw siya ng hanggang 17 hours. Grabe haba. So first time natin sa Buscalan. So sa ganitong biyahe guys, sa mga long ride, syempre i-check muna natin ang kondisyon ng ating motor bago tayo bumiyahe. So check tayo ng gulong, oil. Yung gas madali na yan marami namang gas station. Syempre dapat naka proper proper gear, safety gears. So nandito na tayo sa tapat ng Jed's Island Resort. Ito na yung boundary ng Bulacan and Pampanga. So kung mapapansin nyo, ayan, approaching na tayo dito sa may arko ng Pampanga. So makalipas ang saktong 2 oras, nandito na kami sa may Talipapa, Nueva Ecija, dito sa may Kabanatuan. So nag-CR lang kami, inom ng kape. Saktong saktong alas 12 ng gabi. Pakarga na rin ng gas. So bakbak na ulit. Kita-kits na lang ulit mamaya. Oras na 5:16. So makalipas ang mahigit 7 oras na biyahe. Nandito na tayo sa Banawe. Yan pabukang liwayway. Ganda ng view. So mag-uunat-unat muna kami at medyo mahaba na yung aming tinakbo. Magandang umaga Banawe. Sulit pero maya-mayang konti. Mas maganda yan pag medyo lumiwanag na. Pag lumiwanag yan, kitang-kita natin yung kulay ng mga bundok na yan. Parang may sea of clouds. Yan ang arko. Welcome to Banawe. May pulis sa ilalim ng arko. May pulis sa ilalim ng arko. May pulis. Yan. Lamig. Grabe, sinipon ako sa lamig. Ano to? Bawal naka-helmet? Banawe helmet ordinance. Kala ko bawal lang naka-helmet Kala ko baligtad. Kala ko bawal lang naka-helmet So mga pa tayo? Mga ilang kilometer? Kulang 90? Kulang 3 hours pa. So eto, papunta na kami ng Buscalan. Nagkapi kami dito sa may Welcome to Banawe. Let's go! Yan, masarap ng bumiyahe ngayon dahil maliwanag na kanina. Sobrang dilim. Ganda, pambihira. First time ko dito. So more or less nasa 3 hours pa yung magiging biyahe natin papuntang Buscalan. Ang ganda ng view, ang ganda ng klima, napakalamig, parang winter. So nandito na tayo sa Rice Terraces. Silip muna. Legit
International Historic Civil Engineering Landmark. So Ifugao Rice Terraces, Philippine Institute of Civil Engineers, American Society of Civil Engineer. So lapit tayo dito. Wow, umidad ako ng ganito, ngayon ko lang napuntahan tong Rice Terraces. Wow, stunning. Itinuturing na 8 Wonders of the World. Ang mga rice terraces na ito ay inukit sa gilid ng bundok ng mga katutubong Ifugao. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Gamit lamang ang kanilang kamay, kaalaman at simpleng kasangkapan. Ang mga rice terraces ay hindi lang basta taniman ng palay, isa rin itong simbolo ng kultura, kasaysayan at sipag ng mga Ifugao. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng mga sinaunang sistema ng irigasyon mula sa kagubatan sa itaas ng bundok. Sa bawat taniman makikita ang pagkakaisa at galing sa agrikultura ng mga katutubo. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng kakaibang karanasan, kultura at tanawin, huwag kalimutang bisitahin ang rice terraces ng Pilipinas. Isang yaman na tunay na atin. Medyo nagtataka ako. Ang taas ng lugar na to pero sagana sila sa tubig oh. Tumatapon lang galing sa may rice terraces. Ang ganda ng mga halaman nila oh. Yan oh. May mga balong talaga. Dito kahit purong yero yung bahay, hindi mainit eh. Sa Manila yun, luto ka sa init. Puro yero. Tsaka ganda ng daan nila. Napakakinis. Yun o, sa kabila. Ayan. Ganda. Yeah. So matapos ang ilang oras na andito na tayo sa Bontoc Mountain Province, dito sa mismong town proper. So napakadaming bahay dito, dikit-dikit. Oh, yan oh, ganda ng view. Under construction, so malamang na dike yung ginagawa nila. Tirik na tirik ang araw pero malamig ang panahon. Parang Baguio din ang datingan nitong Bontoc. Wow. Smeriose. Takot naman yan. Gilid na gilid. Titibag. So konti na lang, nasa Buskala na tayo. Ay, antok na ako. So it's 9:12 in the morning. So ano na kami, 11 hours na kaming nagbabiyahe. Wala pang tulog. Saktong 10 PM kami umalis kagabi. Pero yung biyahe namin hindi naman biyaheng ratratan. Pag gusto naming huminto, hinto kami. Pag kailangang magkape, magkakape. Siguro mga 5 beses din kaming huminto bago kami makarating dito. Basta sa ngayon, ang gusto ko magpahinga muna, matulog. Ay, grabe. Antok na ako. So may mga part pa dito na under construction, no? Grabe, walang harang. Tapos napakataas, bangil. Maraming signboard na nakalagay na falling rocks. Ibig sabihin anytime may babagsak na mga batong malalaki. Akala ko malapit na, malayo pa pala. Pero medyo mainit na dito. Di ka mukha doon sa may Bontoc.
lamig dun, parang Baguio. Layo pa ba? Gusto ko nang magpahinga. And so eto guys, papunta na tayo sa Wangod Village. Check namin kung mahaba ba pila o walang pila dito kay Wangod. Basta ako, hindi ako magpapatato, magpapapicture lang ako, okay na ako dun. Ewan ko lang dito sa mga kasama ko kung sino sa kanila ang magpapatato. Pero ako, hindi. Never. Kahit tuldok, wala akong tato. Ang problema, kapag daw hindi nagpatato, hihipuan. Patay tayo dyan. So meron ditong checkpoint kung saan kailangan nating mag-login. Sayang naman ang pagkakataon kung di natin lalagyan ng sticker natin to. Pwesto natin na maganda dito. Yawn, oh. Oh yeah. Let's go, let's go. Ay, init. Pambihira. Thank you, sir. Tara, tara, tara. Kailangan nating tumakbo ng makasagap ng hangin. Pakainit. Oh, grabe, oh. Sulit, oh. Pambihira, ganda ng view. Parang wallpaper. Oh. Maraming tao. Grabe, oh. Parang di ko yata kaya tong zipline na to. Pakataas. Saan ba yung ano ni Wangod? Saan? Ayun ang village. Natin yan. Aakitin pa natin. Oo, ayun yung hanging bridge na nakatulong. Lakad yun ito sa akin. So magubad tayo ng jacket dahil mainit. Di ba tayo pwedeng sumakay doon? O ano trip nyo? Maglalakad tayo? Hindi, kung ako gusto ko maglakad kasi wala namang problema kung may mag-aano. Antayan lang tayo dyan. Ikaw, ano trip mo? Maglakad? Ha? Maglakad, tas pabalik, sakay tayo dyan. Oo, mas madali. Pagkapabalik, saka tayo mag-trap. Tingnan ko nga. Nako po, inang ko. At taas. So ito si ate, ang ating tour guide. Ate, ano pangalan mo ate? Maha. Maha, Salvador. Langka daw. So maglalakad kami papunta doon sa itaas na yun, sa Wangod Village. Sila mga ano na sila. Galing na sila ron. So, doon tayo dadaan ate. Yung tulay, oh. Pwede rin mag-zipline na yun, oh. Pag tour ka ito, pwede book na. Yun, oh. 200 ang bayad. Wow. Gusto kong itry kaso mas lamang yung natatakot ako eh. Dito tayo bababa. Lalakad tayo dun sa tulay. Siguro may limit yung tulay. Ano pa, oh, marami pa naghihintay sa kabila. Mukhang mataas-taas na akyatin yun ah. Ha? Yan ang di maganda sa Pinoy eh, ba't sinusulatan nila ng ganyan? Naka-video pala ako. Tara. Mahaba-haba din to. Ba. Bira, baka bumigay yan. Nako po, inang ka. Wala na. Wala tayong kabuhay-buhay rin. Pag rin napigtas. Nako po, kayo na bahala sa pamilya ko. Bumagsak to. Hindi mo naman ako po. Hirap tumingin sa baba. Taas.
taas. Sobrang taas nito. Siguro mga pagbagsak mo sa ano, sa baba, may bigote ka na. Salamat po. Kala ko katapusan ko na. Tapos akyat ulit. Ay nako, di ko rin alam kung ano ba ginagawa natin sa buhay natin. Natutulog pa sana ako sa ano, sa Bulacan. Putik yan. Gusto nyo yan eh. Bukod! Alam mo yung wala ka pang tulog? Magra-ride ka ng 12 oras. Ito sa akin ka rito. Uy, nangko. Uy, wag sa bilad. Sige, para. Muna kayo. Ipapatan ako. Ayun na. Ayaw nang humakbang ng paa ko. Teka. Matarik pala. Ang hakbangin. Lalim. Promise. May tubig. Ilang step ba to? Teka. Mainit kasi. Kupusang gala bukas to. Kaya sa lilim. Tingnan mo na. Wala ng pakiramdam yung hita. Di biro yun ah. Di biro. Ay! Tukod! At ito ang sitwasyon na bumungad sa aming mga mata. Sobrang daming tao, sobrang haba ng pila para lang makapagpatato sa nag-iisang living legend, Apo Wang-od, the last and the oldest mambabatok and is part of the Putput people of the larger Kalinga ethnic group. Kinabukasan, maaga kaming gumising para mas ma-enjoy namin ang buong Apo Wang-od Village. Kami naglakad-lakad sa kanilang rice terraces, in-enjoy ang sariwang hangin at ang napakagandang view ng nature. Habang naghihintay kami sa muling pagsisimula ng pagtatato ni Apo Wang-od. Sa sobrang dami ng dumayo at pumila kay Apo Wang-od, mukhang mahihirapan na kaming umabot sa tamang oras. Kaysa masayang ang pagkakataon ng pagpunta namin, mas minabuti na ng mga kasamahan ko na magpatato na lang sa apo ni Apo Wang-od. At amin niyang sinadya ang isa sa kanyang mga apo na tattoo artist din. At ang iba naman ay nagpatato sa mga apo sa talampakan ni Apo Wang-od.
So ayun, doon kami galing sa taas oh. Napakataas, grabe. Pero sulit, ang ganda. So eto guys, bale pa uwi na kami. So eto na yung mga kasama natin. Maraming salamat Buskalan. Maraming salamat Apo Wangud, kahit di man lang kami nakapagpa-picture sa'yo. Pero ha? Hindi. Napakahaba ng pilaw eh. Picture nga lang, hindi kami nakapagpa-picture ate. Kahapon pa kami naghihintay. Pero masarap bumalik dito guys. Kahit mahirap umakyat, sulit naman. Pwede naman kayong sumakay dun sa may zipline, 200 ang bayad. Pero isa-isa lang ang pwedeng sumakay. So kami ginawa namin nung pababa, yung mga gamit namin sinakay na lang namin. Pagkabag, 50 pesos yung bayad. Para syempre yan, layo nung lalakarin mo. Tapos masakit sa paa, lalo kung meron ka pang dala-dala. Ginawa namin, para wala na kaming dala, sinakay namin dun sa may pinaka zipline. So eto guys, pauwi na kami. Inabot na kami ng alas 4 ng hapon. Ang dating namin sa Bulacan nito, more or less, madaling araw na. Again, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ayan, ang ganda oh. Grabe. Ay, sarap. Sarap picture ano, parang wallpaper. Ano gagawin? Ano gagawin? Magla-log out? Magla-log out? Ah, okay. So hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat, Boss Hans. Yun no. Syempre shoutout sa mga tropa nating Kalayaan. Ubus na yata yung sticker ko eh. Dami ko nang dinikitan sa taas. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Nads, and laging tatandaan, prayer is the best gear. Nads on 2 wheels, baby. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We